yung mga tawag sa chords na wala sa family of chords? Ituturo lang po ako base sa alam ko, sa sarili kong research, experience na sa inyo na yan kung susundin nyo to o hindi ang may tinuturo ko. Let's go! Kung beginners ka at ito rin yung katanungan mo, makinig ka mga master. Last time mga master, nagturo tayo about sa family of chords. Yan. Sa di nakapanood dito mga master, mas maganda na panoorin nyo yung lesson natin about sa mga family of chords. As beginners, mahalagang malaman mga master na yung family chords natin, meron din yung tinatawag na minor family chords na relative. Example, sa ating C major na family chords, yan, ito, ang kanyang relative na minor family chords is yung ating A minor family chords. Yan. Kumbaga, lahat ng mga chords dito sa ating C major na family chords is yun din yung mga chords sa ating relative na A minor family chords. Ito yung mga relative, oh. Yan. Sinulat ko na. Yan. Tandaan nyo yan mga master, ha? Kasi napakalaking tulong yan mga master. Kasi may mga kanta, take note, may mga kanta na nag-i-start sa minor chords. Kaya sa mga nagtatanong kung merong family chords yung minor, meron. So dito na tayo sa ating pinaka-topic mga master. Ano yung mga baroque chords na yan? Saan galing yan? Bakit nagkakaroon ng baroque chords? Yan. Actually mga master, yung mga baroque chords na yan is voice leading ba? Kumbaga tinatawag din yan na voice leading. Kumbaga depende sa kumakanta or nagsusulat ng kanta. I-introduce ko na sa inyo mga master yung tinatawag na parallel family chords. Yan. Kasi dyan kasi nanggaling yung ating mga baroque chords. Example sa ating C major na family chords, ito. Yung kanyang parallel, hindi siya kagaya ng ating relative kanina na merong minor na A minor, di ba? Sa parallel niya, pareho din yung kanilang key. Kumbaga, yung ating C na major, yung kanyang parallel na family chords is C minor. Yan. Isulat ko ito mga master. So ito yung ating family chords ng C major family. At ito yung kanyang relative na minor chords, family chords. So, kung napapansin nyo yan dyan mga master, yan, tignan nyo mabuti, relative sila kasi yung mga chords na nandito sa ating A minor is halos yun din yung chords na nandito sa ating C major. Kaya relative sila. Itong parallel na tinatawag mga master, wala lahat dito sa major natin na family chords ng C, yung nandito. Kung napapansin nyo, yung C natin dito is naging minor. Din dito yung D naging diminished, yung E naging E flat, yung F naging minor. Ganon din yung ating G naging minor, yung A naging A flat, yung B diminished dito naging B flat. Kaya sila tinawag na parallel kasi parang baliktaran sa lungatan. Example, meron tayong chord progression, yung familiar sa lahat, yung C, G, A minor, F na chord progression. Yan. Pero take note mga master, kahit anong chord progression ang gagawin nyo, applicable ito. Para sa ating video, ito lang yung ating chord progression. Kumbaga, meron lang tayong 1, 5, 6, 4 na chord progression dito sa ating family chords na C major. Sa gitara, ito yon. C, G, A minor, F. So, ito na mga master. Paano natin gagamitin itong parallel na family chords niya as kukuha tayo ng mga chords yan, baroque chords kumbaga. So, ang baroque chords natin mga master, pwede nating tanggalin, alisin itong chords natin na nandito at pwede ring magdagdag tayo. Example, tanggalin natin yung ating F na major, gawin nating minor. Kumbaga, hihiram tayo dito sa kanyang 4th degree sa ating parallel, yan.
kumbaga naging minor na to, ganito yung kalalabasan niya. C, G, A minor, F minor. Diba mga master, kung napapansin nyo, nagbago rin yung aking boses. Kasi mahalagang malaman mga master na itong mga family chords natin is meron kasing kinalaman yan sa paano natin siya ibigkas. Kumbaga, merong tinatawag na voice leading. Voice leading kasi ang tawag niyan eh. Kumbaga, magre-rely ka talaga sa mga chords. Kasi magsasalungat kayo pag chords mo dito minor tapos gawin mong masaya. So, ito naman yung isa. Ibalik natin yung ating F. Idagdag natin siya dito sa huli. Yan, yung ating minor. Yan. F minor. So, ganito siya sa gitara. E, G, A minor, F, F minor. Yan, biglang naglungkot yung aura. At pwede rin ganito mga master. Itong ating example, ito yung ating A. Yan. Papalitan natin siya ng B flat. Example, B flat. Yan. So, tanggalin natin to. Gawin natin B flat. Yan. Ganito yung kalabasan niya. C, G, B flat, F. May katunog na siya. Oh. Tignan mo ang iyong palad, kalyado mong kamay sa hirap ng buhay. Diba? Yun siya mga master, yung pagkuha ng mga chords sa parallel. At depende yan sa'yo kung paano mo gawin. Basta tutugma ka. Kumbaga, itong mga chords na to, yung magli-lead sa'yo sa boses mo. Kaya tinatawag na voice leading. Ito yung mga example ng mga baro chords mga master. Yung example ko dito yung Antukin by Rico Blanco. Meron siyang C, G minor. Yan, which is hiniram niya dito sa family, sa parallel na family chords yan. At bumalik siya dito sa second degree ng kanyang family chords ng C. Sasalubungin natin ang kinabukasan. Pasensya na kayo sa boses ko mga master ha. Pero take note, di ba? G minor yung ginawa niya doon. Yan. Kasi pag gawin niyang major, ganito yung dating. Sasalubungin natin ang kinabukasan. Di ba? Parang solid siya na dominante yung tunog. Unlike doon sa minor, meron siyang, kumbaga may konting flavor ba? Sasalubungin natin ang kinabukasan. You know? May isang example pa ako mga master, yung kanta ng Tuliro by Ispans Cola. Yan. Labis ako'y nahumalim, na 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 na. May isang kanta pa mga master, ito familiar to sa atin, mga kaidaran ko. Labis, B minor, C major, C minor. Yan. Merong baro chords. Tingnan natin sa family chords ng G. Yan. G major. At ito yung kanyang parallel na family chords. G minor, A diminished, B flat, C minor, D minor, E flat at F. E major, B minor, C major, C minor. Yun. Yun siya mga master, yung tinatawag na paro chords. Pag wala sa family chords ng ating major family, yan, ibig sabihin doon, mga baro chords yun, galing sa kanilang parallel na chords.
dahilan lang naman kung bakit merong baroque chords. Kasi yung kumakanta. Yan. Kumbaga, itatama niya sa boses. Kumbaga, meron nga tinatawag na voice leading, di ba? Kaya merong kinalaman mga master kung bakit naging major, minor, minor, major, major, minor, diminish. Kasi yung mga nota doon sa loob is harmony is nagsishare lang sila ng scale. Example sa ating C major family chords, pag plinay mo yan ng sabayan mo yung scale na do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ito, C major scale, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Pag ginawa mo yan sa chords, do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Yan. Yun din yung mga nota dito sa skala. Kasi pag babaguhin mo siya, gawin mo siyang major, 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 yan, imbis na major, minor, minor. Kumbaga, gawin nating major lahat. Ganito yung mangyayari sa boses pag sasabayan mo na siya. Do, re, tumas. Tumas yung boses natin, yung pitch. Mi, fa, di ba? Hindi siya kagaya ng kanina na maintain lang tayo dun sa do, re, mi, fa, so, di ba? Ngayon is do, re, mi. Yun siya mga master. Yun siya yung ibig kong sabihin na merong kinalaman yan. Kasi yung mga composition, yung mga songwriter nagsusulat ng kanta na meron silang i-emphasize na specific na tunog na aakno doon sa mga chords na yon. Yan. Ang family chords lang naman mga master is standard yan siya. Kumbaga, basihan na yan ng lahat. Depende na lang sa'yo kung kukuha ka ng mga chords, baroque chords sa ibang family chords or yung tinatawag na parallel na chords niya. Ganun siya mga master. Kaya napakahalaga talaga as beginners, ito mga master, ulitin ko. Napakahalaga na hasain nyo muna yung sarili nyo dyan sa mga family chords. Kasi nandyan yung kasagutan eh. Nandyan yung kasagutan. Yung mga solo adlib na yan, mga intro-intro na yan, yan lahat is mga party lang yan ng chord progression. Kumbaga party lang yan ng chords kasi lahat ng yan is bumase sa chords. Ngayon, pag hindi mo masyadong inintindi yung family chords, kumbaga ito kasing family of chords, ito yung pinaka-basic na foundation na dapat nating malaman as beginners. Pag hindi natin to inaral or hindi tayo magpakahasa dito sa family of chords, magiging buhol-buhol na yung mangyayari pagdating doon sa skala, hindi mo na maintindihan paano yung target note, paano yung, kumbaga, paano mag fingerstyle. Far behind na kasi yun. Kumbaga, hindi mo na talaga yun aralin. Alam ko lahat tayo nito guilty. Ako ganun din ako nung nag-start ako sa pagigitara. Hindi ko naman sinasabi na super husay ko na mag-gitara. Kaya ko nga sinishare ito sa inyo mga master kasi dumating na ako sa part na ang dami ko nang naaral na mga solo, mga adlib-adlib na kinopya ko lang din naman dun sa mga tutorial, ano yung mga nakalagay doon. Pero hindi ko pala naunawaan yung sangkap niya. Na meron pala yung tinatawag na target note, meron palang bakit ganito? Kasi may chord tone na tinatawag na bumasi pala lahat sa chord progression. Kumbaga, yung chord progression, siya yung foundation natin. Yung mga ano dyan, mga adlib solo-solo, kinuha lang din doon. Kinumpose yan dahil sa chord progression na iisang kanta. Try mo daw mag-adlib ng ng Hotel California tapos yung chord progression mo yung chord progression ng magbalik. 'Di ba? Yun siya mga master. So, sana mga master, nagkaroon kayo ng idea nito mga master na paano gamitin or paano ma-identify yung mga baroque chords. Yan. As beginners. So, huwag itong kalimutang i-share mga master sa mga kilala nyo, kaibigan nyo na mahilig din sa gitara. At hindi pa rin alam yung part na to. So, hanggang dito lang sa video natin na to mga master. This is Mark Music.
God bless you all. Peace out.